Sa lahat po ng aking mga subscriber, siyempre, sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit, ligtas sa anumang uri ng mga mabibigat na problema, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. At dito naman po sa mga congressman at sa mga senador, isa lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Sana ngayon din mapisti na kayo at magkamatay na lang kayong lahat, mga poking ina nyo. Nakakabwisit. Ano po ba napanood nyo po ba yung session dyan sa Senado na ang pinagkakaabalahan yung rabies ng aso? Tarantado. At dyan naman sa Kongreso, ang pinagkakaabalahan kung paano agad ma-impeach itong si BP Sara. Samantalang napakarami na dapat ninyong pagtuunan na pagbawi niya sa mga ninakaw ng mga kasama ninyo, ng mga buwaka ng ina nyo, yan ang mga pinag-aasikaso ninyo. Diyan sa Senado, yung basa-basa doon ni Mark Villar, tungkol sa rabies ng aso, mga putang inan to, mga hayop na to. Injectionan ko na lang kayo ng rabies ng mga hayop kahit na magkandamatay na lang kayo, mga animal kayo. Yan si Mark Villar, tahimik lang yan. Tahimik kasi nga, paano hindi maging matahimik, ay isa rin pala yung pumaldo sa malimalita yung hayop na yan. Tingnan nyo, ang yayaman ng mga tao na yan. Pero, wala pa rin talaga silang mga pakundangan kung magnakaw sa pera ng bayan. Di ba? Sinasabi po yan ng 18 na soldier sa Marine na ilang malita yung napunta kay Mark Villar na yan. 7 malita. Diyan kay Soto, marami ding malita. Antayin nyo lang. Kaunti na lang yung oras natin. Kayo mismo ang isisilid ko sa malita. At ipapaanod ko doon sa ipo-ipo dyan sa sa West Triangle. Yan ang ipapaanod ko, ilagay ko kayo sa malita, mga buwaka ng ina nyo. Tingnan nyo, walang kabi-kabilang problema ng bayan. Problema pa ng mga kababayan natin, yung mga pinagbabakunahan noong araw, noong 2019 na COVID na yan, yung mga binakunahan ngayon ay marami ng nagsisipaglabasan ng mga sakit nila. Basahin nyo po yung mga comment dyan. Halos lahat po ay nagko-comment. Ugaliin nyo rin pong basahin paminsan-minsan yung mga comment dito. At dyan po ninyo malalaman talaga kung ano-ano mga sakit ang naglabasan magmula ng mga mabukunahan ito. Dapat dito kayo nagpo-focus sa problema ng bayan at hindi yung rabies ng aso ang pag-aksayahan nyo ng oras at hindi rin yung impeachment ni BP Sara. Talagang mga tarantado, palibas sa mga kasamahan nila dyan sa Senado at Kongreso, yung mga magnanakaw, kaya ayaw nilang ayaw nilang buksan yung mga nagsasabi ng mga witness na yan. Imaginin mo kung ito lang mabawi lang sana itong mga pinagnanakaw nito, mabawi lang sana yung mali-malitang mga napunta dyan, lalo na kay Erwin Tulfo, 2 bisis pong napadala ng malita yan yung congressman siya at ngayong senador na siya. Akala mo ang lilinis itong mga animal na ito, pero sa totoo lang po mga imbornal itong mga hayop na to. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit mayroon pa silang mukha na ihaharap dyan sa kamera na alam naman nila sa sarili nila mga magnanakaw itong mga buwaka ng inanto. Bullshit kayong lahat. Rabies ang pinag-iintindi ninyo. Yun naman si Luistro, na akala mo yung katawan niya pinotol na drum, dinamitan ng Maria Clara or Pilipiniana. Pangiwi-ngiwi pa rin ang hayop na yan. Ngiwiin na rin. Yung pang isang bullshit na sa congressman na persisindan niya yung ngiwi.
Yung nakaganyan, no? Ha? Imaginin mo, sabi, ilibre nilang daw yung pamasahe sa LRT. Tarantado talaga, binigyan na nga ng 50%. Ay, humirit pa itong bullshit na tanga na ito, na persisindan niya na ito, na ilibre na lang daw. Ay, ano ngayon, ang gagastusin ng operasyon ng LRT na yan kung ililibre na lang lahat. Kaya ito, hindi lang ngiwi ang bunganga itong animal na ito, ngiwi pa rin ang utak nitong hayop ito. Kasarap niyong latiguhin ng mga hayop kayo. Sa totoo lang. Babalikan na nga natin yan dahil pag nagtuloy-tuloy tayo, sigurado hindi maganda yung timpla ko dito. At ayaw ko naman may makapanood dito, lalo na itong mga kabataan natin na puro lang mura ang nasa bunganga ko. Balikan na lang po natin yung mamaya at dito na muna tayo mag-concentrate sa mga subscriber ko. Alam niyo po ba mga kaibigan, mga subscriber ko, hindi lamang po itong video ko ang kailangan yung tutukan. Paminsan-minsan po magbasa rin po kayo ng comment at malalaman po ninyo yung mga talagang totoong problema at malalaman ninyo yung mga sinasabi ko rito ay sinasang-uyunan. Kagaya lang mga sinasabi kong magmula ng marami bakuna na yan. Ganito ang mga sakit nila. May malabo na mata, mayroon ng parang kinukuryente, mayroon na rin nahihilo. Nandyan po sa comment. Basahin niyo po. Yan po yun yung epekto ng bakuna na yan. Anyway, okay po, tapusin na po natin yung issue kung papaano natin papaano ko sasabihin sa inyo yung mga dapat ninyong gawin or dapat ninyong inumin, halimbawa lang natin. Dahil ang dami pong nag-comment din dyan na yung GC daw po yung group chat ay pagka hindi raw po na-accept yan or hindi po dapat daw yun ay nire-request daw yata kailangan ma-accept. So pag hindi po na-accept yun, wala po. So ibig sabihin komplikado kasi hindi ko rin po alam talaga yung GC na yan at never pa po ako naka-experience yan maging sa member. Ay parang nag-member na rin yata ako, member. Pero hanggang doon lang po, hindi ko po alam yung mga admin na yan sinasabi. So yun po ang mga problema, lalo po itong mga karamihan naman po dito sa ating mga taga-subaybay ay pareho ka na rin mga senior. Yun na rin po yung mga sinasabi nila, mga senior na po kami. Ako, Mr. Birana, mag-asawa po kaming nabakunahan, ayaw ko po rin po mamatay. Ayaw niyo po ba yun para makapagpahinga na kayo? Joke lang po yan. At ganun din naman po. Totoo naman po yan. Dahil ako, 3 beses na po akong senior. 3 na. 3 na nga ba? Kasi 100, kayo nga po mag-compute, 177 years old ko na. So, 3 senior ko na. So, yun. Talagang hindi ko rin po kabisado yung group chat na yan. Kaya naintindihan ko po itong mga nagko-comment na senior. At ganito po kasi, sige, yaman din lamang po talaga na hindi ko rin kaya na tiisin itong mga kababayan ko na samantalang mayroon naman talaga akong kakayanan na para magbigay sa inyo ng kahit na papaanong hindi naman kayo mamamatay sa 2030 dahil dyan sa COVID vaccine na yan ay parang para ano pa na naging hindi ko naman po masabing sogo ako ng ating Panginoon. Hindi ko po pwedeng sabihin yun. Manapa siguro ako lang naman yung siguro na ramdam ko na talagang ginagabayan ng ating Panginoon.
So at dahil dyan, parang hindi ko rin po matiis kahit na galit ako doon sa isang tao. Lalo na po yung mga kwan, yun ang nagbabasa sa akin. Kahit na sobrang galit ko dahil doon sa mga below the belt na mga sinasabi nitong mga unggoy na ito, hindi ko rin po talaga matiis. At kung magbibigay na rin lang ako, ibigay ko na lang ng para sa lahat. Para wala pong masabi sa akin ang Panginoon. Alam niyo po ba kung ako po kasi yung taong kwan, kahit na anong galit ko, at saglit na saglit lang yung galit ko. Pagkatapos po niyan, may bulalas ko lang, masabi ko lang yung galit ko, tapos na, wala na po yan. Kaya, wala pong pagkakaiba dyan doon sa naging ex ko na 999. 900, kulang na lang isa, 1,000 na. Ano? 999 po yung naging ex ko. Ay, akalain mo yun na pag magalit po ako, galit lang, and then after nun, wala na. O yung isa po dyan, sinasabi ko, na pagkatapos niyang ubusin yung laman ng credit card ko, pag pumunta ng SM yan, halos isang dump truck yung kukunin niya sa SM ng mga items. Pagkatapos niyan, may pangbihis na siya, may pangpaganda na siya, ayun, makikipag-date doon sa iba. Kaya, pero yung time lang po yun nagagalit ako, pero after that, wala na po. Ganun po ako. Kaya, napatunayan ko po yan doon sa 999 na ex-girlfriend ko. Talagang, pag magalit ako, sandali lang. Kaya nga po, lahat po yan ng mga ex ko ay bati pa rin po kami hanggang ngayon. Sa totoo lang po, di ba kasasabi ko lang na talagang pumunta rin po dito sila sa akin. Itong mga iba. Yung iba po kasi nagkamatay na rin. At tingnan nyo ang babata po niyan, nagkamatay na. So, at the time na mga kwan ko, pero 2 taon na po akong hindi nakikipag-girlfriend ngayon. Ay 3 taon na po. Na talagang ayaw ko na, sabi ko ayaw ko na makipag-girlfriend kasi baka mamaya makatagpo na naman ako ng matakaw. Ay, sabi ko nga sa inyo hindi naman sa nangihinayang ako doon sa kinakain, sa sobrang katawa-kawa, pero talagang yung sa ingin mong isang drum na halos hindi tatayo yan hanggang di ubos yung sinaing na isang drum. Ganun po yan. Kaya ayaw ko na po mag-girlfriend, baka makatagpo na naman ako ng matakaw. Ayan po. Pero kan po yan, mga friend ko po silang lahat, yung mga ex ko, kahit nabuisit ako yan sa kanila sa mga pinaggagawa nila. Kasi minsan na-realize ko na talagang mahirap pigilin ang libog. Sa totoo lang po, mahirap. Isa dyan, nagpaalam sa akin. Pupunta lang daw siya sa abroad at mag-i-experience lang daw siya kung paano ba maging OFW. Aba, hindi na nakabalik dito sa akin. Kinagbabahuan na doon ng kanyang boyfriend na kung saan mga bansa yan. Hindi na po nakabalik. So, okay, pero friend pa rin po kami. At marami po akong mga kinainisan. Yung katunayan po, yung mga iba, yung nagkandamatay na. Ako pa rin po ang nagpalibing sa kanila. Ilan ba yan namatay na? Say, marami na po yan Ako pa rin po nagpalibing sa kanila. Gastos ko po lahat yan. Di okay lang po yan. At least, mas maganda na yung ikaw na lang magpalibing kisa ikaw ang ililibing. Di ba? Agree kayo doon. Pero, mga kaibigan ugaliin nyo lang po panoorin dahil nagdesisyon na po kasi ako na one of this day, sasabihin ko na po dito yung inyong kailangan para matanggal na po yung lason sa inyong katawan na dala ng vaccine ng COVID-19. One of this day po. Maaaring anong araw na ba ngayon? So, Biyernes ngayon. So, next week na po. Kaya po ugaliin nyo
panoorin ng buo ito. Kaya ngayon may kwan ako, mayroon pauna na ako. Panoorin nyo ng buo itong mga dinadaldal ko. Malay mo dito na nakapaloob yung ituturo ko sa inyo. Kasi okay lang po yan na malaman din itong mga bashers ko. At least sundin man nila o hindi, yung mga kamag-anak nila makikinabang nito. Kasi hindi ko naman wala naman ako kinagagalitan doon sa mga kamag-anak nila. Nagalit lang ako dito sa mga kabubuhan nitong mga bashers ko. Ayan. So, alam nyo na po ngayon at hindi ko po talaga kaya na yung alam ko pong may init sa puwera ako. Tapos makikita ko mamamatay sa 2030. Siyempre, cargo di konsensya ko yun. Pero yun po, sinasabi ko rito, ay hindi naman po lahat ng balita yan ay totoo. No? So, maaaring hindi man mangyari yung mamamatay ng 2030 yung mga nagpabakuna ng COVID-19. Pero sinabi ko na po sa inyo na nandyan na po yung sakit ninyo. So, pwedeng lumampas lang kayo ng 2031, 2032, doon kayo mamamatay. So, parehas lang din po yun, di ba? Ang mahalaga po ngayon muna, at least ay naturuan tayo, na-guide tayo ng ating Panginoon kung ano pa yung ating mga magagawa na para tanggal yung lead content sa katawan ninyo. Kaya po minsan ay nagkakaroon kayo ng kuryente yung nararamdaman ninyo na walang kaano-ano, parang may kumuryente sa inyo. Pero hindi naman ganun kalakasan, pero magugulat lang kayo. Yun po kasi ang pagkakasabi sa akin. Marami po yung nagsabi sa akin na ganun. Magmula lang daw yan noong nabakunahan. Pero yun nga po. Ugaliin lang po natin na panoorin itong video ko. At saka, kuwan na rin po, kung maaari lang din naman po ay magpa-subscribe na rin po kayo dito sa channel natin. Para bago pa po dumating yung 2030 ay marami pong tao na mararating nitong aking dadaldalin dito para din po maligtas din po sila. Ano po? Kasi hanggat limitado po yung ating mararating ng mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, kung kayo mismo ay hindi magdadamot na puntahan yung inyong kapitbahay, oy, kapitbahay, panoorin mo nga itong Birana Live Studio TV at i-subscribe mo para ikaw ay kahit papaano ay mapapasali ka doon sa mabibigyan kahit papaano ng nagkakaroon ng kaalaman para doon sa paglinis ng in-inject sa inyong laso ng COVID-19 vaccine na yan. Ganun lang po. So, ibig sabihin, parang i-recruit nyo po na mag-subscribe na dito sa channel natin. Para po, ang purpose po natin dito, para marami ang mararating nitong ating mga video. Basta po, tandaan ninyo, wala na pong mag-comment diyan ng sabihin mo na Mr. Birana, sabihin mo na sir yung gamot dahil ganito, ganon. Opo, sasabihin ko. Kaya wala naman kayo mag-comment. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, kung inyo lang pong mapapanood yan, hindi nyo kailangan po mag-comment ng bigyan ko kayo ng gamot eh. Dahil kung napanood nyo itong sinasabi ko, maliwanag po yung sinasabi ko na abangan nyo lang po. Dito na, wag na po natin kalimutan nyo na po yung group chat na yan dahil komplikado daw po pala yan. Yung group chat na yan. So, ang kinukan ko rin po, sa totoo lang, ang minamadali ko rin po talaga ito na masabi sa inyo, hindi po natin alam yung mangyayari dahil baka mawalan tayo ng internet. Yun lang po. Actually, di-discuss ko na po yun nung nakaraan sa inyo. Ha? Yun din po iniisip ko. Kaya habang mayroon pa tayong internet ay i-discuss ko na sa inyo. So, yun po. Okay, madinin mo. Isa pa ito. Siguro lahat naman kayo ay nakapanood ng 24 hours balita, no? Yung sa Channel 7. Magkano na po ba ang dollar? 60, ano yun?
Saan ba yun? Ayan po. 60.20 na po ang dollar. Ayan, no? 60.20 na po ang dollar ngayon. Ano pong ibig sabihin ito? Talaga pong dadapa itong mga kababayan natin. Mahihirap na nga itong mga kababayan natin. Ay lalo pang pahihirapan itong taas ng dolyar kontra piso. Ayan. Pero itong mga congressman na nagpaldo-paldo ng malita ng mga anak ko putang ng mga to. Baliwala sa kanila. Wala silang pakialam kung gagapang sa kagutuman itong mga kababayan natin. Yan pa, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas ng gasolina at krudo. At may banta pa si Trump na pasasabugin niya yung buong pinagkukunan ng deposito ng langis ng Iran. Pag nangyari yan, wala na po talaga. Kanya-kanya tayong maglakad. Bagay, hindi mangyari yan. Sa akin, dahil lahat ng klase ng sasakyan meron ako. Mayroon akong speedboat na pinapatakbo ng kuryente. Solar. Mayroon akong sasakyan na pinapatakbo ng solar. So, hindi po ako apektado sa lahat ng yan eh. Maging dyan sa pagtaas ng gasolina at saka krudo na yan. Sinabi ko naman sa inyo, 6 months po bago ako maubusan ng krudo dahil mayroon po akong sariling tangke. May stock po talaga lagi ako. Sapul pa po yan. Matagal ko na pong panahon na ginagawa ito. Nagpapadeliver po ako either Shell or Petron. Nagpapadeliver po ako. So, wala po. Kahit kailan na hindi po talaga ako apektado. Bakit ako daldal ng daldal? Hindi pala ako apektado. Kaya po ganun. Dahil sinasabi ko po sa inyo, hindi ko po kayang tingnan itong mga kababayan nating hirap na sa buhay. Tapos ganito pa, ang taas pa ng mga bilihan, ang taas na ng palitan ng dolyar at saka piso. Saan pupunta yan? Darating po ang araw pagka ito po'y nagtuloy-tuloy itong gira na ito. At balita natin, mukhang sasama ng Russia. Pag yan po nangyari pa, talagang girang pandaigdigan to. At doon na po papasok ngayon, yung mawawalan na po ng balyo, yung mga pirang yan. Wala na po. Mga bangko na yun, wala na rin po yan. Ganun po ang gira. Wala na po. Wala na pong balyo lahat yan. Alam nyo po ang may balyo? Yun pong mayroong kamuting dilaw. Yun lang po ang pwedeng mabuhay. Pero kung wala kayong kamuting dilaw, wala kayong pambibili kasi wala ng balyo ang pira, pagka may gira, saan kayo ngayon? Mamamatay kayong lahat. Ngayon, sino ba kaya kung inyong napapakinggan or napapanood yung mga previous na mga sinasabi ko, sino nga ba yung taong merong kamuting dilaw? At sino ba yung tao rin na naghahamon ng patayan dito sa mga senador at mga congressman na mga magnanakaw at nakikipaglaban ng pustahan at dudublihin pa yung mga kayamanan nitong mga animal na ito? Sino ba yun? Sabi ko nga po sa inyo, kung nasubaybayan nyo yung mga video ko, alam ninyo ang kasagutan. Yun po. So, doon na naman po papasok ngayon. Yung talagang hindi lamang po yata pinagpala, kundi talagang sobra-sobrang pagpapala ang ibinigay
sa akin ng Panginoon. Tingnan nyo lang, lahat ng mga desisyon ko, lahat, kailanman, wala akong pinagsisihan. Lahat, boom. Lahat talagang walang nag-failed lahat doon sa mga desisyon ko. Hanggang sa talagang ngayon ko ma-realize na talagang mayroong Diyos. Kaya ganun din po sa inyo sana. At ang gusto kong ituro po sana, manatili sa inyong puso at isipan na mayroon pong Panginoon na gagabay at patuloy na gagabay sa ating lahat. So hanggang dito na lamang po mga kaibigan at mga subscriber ko. Abangan nyo po, ugaliin yung panoorin ng buo yung mga i-upload kong video. Baka doon na papasok yung bibitawan ko na kailangan ninyong gawin para matanggal na po yung lason na dulot ng bakuna ng COVID-19. Maraming salamat po at ang pagpapala po sana ay sa mainyong lahat ng mga subscriber ko. Nawa ang swerte ay dumating na sa inyo sa ngalan po ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko kayong lahat.